Pero hindi naman sila totoo, hindi naman sila talaga pinahahayo ng Panginoon, nagkukunwari lang. Ang mensahe naman nila ay falsifikado, hindi naman original, binago nila. At ang atin naman, tayo, naniniwala na galing sa Bible talaga yung ating tinuturo. Wala namang siguro tayong binabaloktot sa awa ng Panginoon. Kaya, importante malaman natin. So, dito sa ating tinuro last Friday, ay meron tayong basihan sa Hebrews 1:1 and Hebrews 1:2 na ang messenger of God noong unang panahon, nagpadala ang Panginoon ng maraming iba-ibang mga propeta. Subalit itong huling panahon ay pinadala na ng Panginoon yung mismong anak na niya. Dahil yung mga nauna na mga mensahero ay pinapatay, inuhusgahan, hindi katunay. Ngayon yung anak na, lalong pinatay yung anak. So, that is the messenger, pinapatay. Okay? Pero, nabuhay na muli. Yan ang kaibahan nitong last messenger na ito. Dahil siya na nga ang Lord of Glory, siya na nga ang Son of the Highest, the Prince of Peace. So, siya po ay nabuhay na muli kahit siya ay pinatay. So, ang tanong natin, what about the apostles? Sila ba'y mensahero din? Sila ba'y last messenger din? At ang mga apostles ba ay pwedeng magkamali sa kanilang mga turo? At meron bang mga apostles ngayon? So, iba-iba ang mensahero, no? Tung unang panahon, prophets, sabi sa Hebrews 1:1, sa iba't ibang pamamaraan ay sinugo ng Panginoon. At ang Panginoon naman, Jesucristo, yan yung huling sugo. Bakit? Sapagkat in these last days, sabi sa Hebrews 1:2, in these last days has sent to us His Son. Then, pwede natin iparallel yan sa Matthew 21:29-33. Ano ba sinasabi ron? Brad Trident, ikaw nga magbasa. Matthew 21:29-33. Yun. Yan. Basahin mo na lang doon. Yan. Okay. Malakas ha? Matthew 21:29-33. Matthew 21. He answered and said, I will not, but afterward he repented. Ha? Bakit gano'n? 29, Pastor. Verse 29. Chapter 21, di ba? 21. Tama ba? Opo, tama po. Sige, basahin mo nga. Baka mali. Verse 29. Matthew 21:29. And he answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to Sychar and said likewise. And he answered and said, I go, sir. And went not. 21. Nali nga. Sige. Matthew 21:38. Matthew 21:33-38. Sorry. Matthew 21:33-38. Yan. 33. Here another Here parable. another parable, and there was a certain householder. He planted a vineyard, and he it around about, and dig and wine press in it, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into far country.
when the time of the first of the fruit drew near, he sent his servant to the husbandman that So yan po ay parallel na parable, no? Doon sa Hebrews 1:1-1-2. At yung parable na yan ay bibigay sa atin na ang Panginoong Diyos ang may-ari ng vineyard, tapos nagpadala siya ng mga servants, pinatay, yun yung mga prophets. At last of all, para mapakinabangan niya yung kanyang vineyard, ay pinadala niya yung mismong anak niya. At sabi daw nung sa parable ay, gagalang nila ito kasi anak ko na ito. Pero sabi naman ng mga tenants, ito yung anak. Kaya dapat mas dapat patayin natin to. Dahil ito yung tagapagmana at tayo ang magmamana. So yan po ay, kaya naniniwala tayo talaga na wala nang kasunod ang ating Panginoon. Kasi siya mismo nagsabi na siya na nga ang huli. Wala nang kasunod siya. So we have the prophets, we have the Lord Jesus Christ, the last messenger. Then we have the apostles, which were witnesses of the last messenger. So ano yung mga apostles? Sila ay, hindi talaga sila ang tinatawag na sumunod pang messenger ulit, kundi messenger of the messenger. Yung witness of the messenger. Sila ay nagpapahayag lang kung ano yung sinabi ng messenger. They are not testifying about new things which God will still do in the future, but they are testifying about the Lord Jesus Christ, who already is the center of history. Yan. So witnesses sila. Although meron din silang mga gifts, no? May mga gifts sila so that people will believe na sila nga ay galing sa Panginoon. Then tayo, huli. So prophets, the Lord Jesus Christ, messenger yan. Prophets, messenger yan. The Lord Jesus Christ, the last messenger. The witnesses, the apostles, messenger din yan. And lastly, tayo. Tayo yung messenger din. Publisher, messenger. At tayo naman ay nag-testify sa Panginoon not by revelation, but by the scriptures. Yeah, by the scriptures. So, ang basihan natin, kung ano yung mensahe natin, hindi yung kung ano yung dumarating na bago mula sa langit, kundi kung ano yung nakasulat na. Hindi na natin pwedeng baguhin. Hindi na pwedeng dagdagan. Parang nagbabasa ka na lang ng presidential decree. Hindi mo pwedeng dagdagan yon. Pag dinagdagan mo yon, violation ka. No? So, we are, first of all, what kind of messengers are we? First of all, we are living epistles. Sabi ng Panginoon, read by men. Sabi ni Pablo. So first, our lives testify that God is true, Christ is really alive in our hearts. Is Christ alive in your heart? Yes. Okay. So, first of all, our lives testify na totoo yung Bible. Kailangan magkatugma yung sinasabi sa Bible at saka yung buhay natin. Pagka hindi tugma yan, kagaya ng mga, di ba, nakita nyo siguro sa news, yung mga pinaka-top sa Vatican, nag-gay orgy. Di ba? Sila pa ang entrusted, top of the top, best of the best. Kumbaga, kung Catholic ka, dito ka sa ordinaryo kang Catholic, nagpapakabanal ka para maging malapit ka sa pare. Pag malapit ka na sa pare, parang malapit ka na rin sa langit. Yun ang pakiramdam ko noon. Ngayon yung pare, nagpapakabanal para maging malapit sa obispo. Yung obispo, nagpapakabanal para maging malapit sa Vatican. Sa Vatican pala, pinakabulok. Andun yung mga gay orgy na mga minomolestya nila yung mga maliliit, mga bata. Nahuli ngayon, all over the world, published.
See? Nabasa niyo ba? So, parang nagpapakabanal ka para makapunta sa langit. Pagdating mo ron sa langit na inaasam-asam mo, impyerno pala. See? So, hindi ganon. Ang Biblia ay kahit ikaw ay pastor o pastor ng mga pastor, pinakamatandang pastor o pinakabagong miyembro, pinakabagong Kristiyano, consistent. Ang buhay natin dapat pareho ng mga nakasulat sa salita ng Diyos. Pagka hindi, diyan ka muna. At hindi ka sumusunod kay Kristo. Then, pagka ikaw ay mayroong buhay na matuwid, sinusunod mo, or kung ikaw may na magkakamali, magkakasala, itinutuwid mo, hindi mo pinangangalanda ka na pwede yan, hindi mo ginajustify, nagre-repent ka, then meron kang karapatan na maging mensahero, maging magsalita din na totoo si Kristo. Kasi pagka yung buhay natin mali, tapos panay Kristo yung lumalabas sa bibig mo, pero yung buhay mo satanas, diba? Pinapahiya mo si Kristo. Let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Yung sabi. So we preach the gospel to every creature and we are messengers of the good news. Okay? Ngayon, what are the signs of an apostle? We can see from the scriptures what are the signs of an apostle. First of all, we say that an apostle is given special discernment. Bakit natin sinasabi ito? Kasi marami nagki-claim na sila apostol. Diba? Yung mga nagbabaptize agad, si Apostol Periol yun. No? Na umattend ka lang doon, babaptize ka. Whether you like it or not. Alam mo ba yan, Brad? Meron ganon? Meron ganon. Baka maka-attend ka ng ganon. Pag fourth watch, huwag ka nang pumunta. Kasi hindi ka makakalabas nang hindi ka nilulubog. Delikado yun. Pero kung mapilit ka na umattend, magdala ka na ng baon na damit. So, special discernment. Meron na rito isa na biktima. Okay? Ang testimony niya yun. Hindi nakapagdala ng damit. Oh. So, buti kung may libreng tuwalya. Wala. Okay. So, okay. So, apostolic. Dito tayo, no? Ang mga apostol, ang tunay na apostol, una, Panginoon nang nag-a-assign dyan. Direct. So, kailangan alam natin na sino ba nag-assign sa'yo. So, malayo na tayo sa Jerusalem, so hindi ka na pwede. Ngayon, pag pinapalusot pa rin niya na talaga apostol siya, nakarinig siya ng tinig, nakarinig siya liwanag, o sige nga, meron ka bang special discernment? Ano ba yung special discernment? Tingnan natin Acts 5:3. Acts 5:3. Basahin mo, Brother Andrew. Yan. Alam, bilis. Pag publisher ka, kailangan mabilis. Acts 5:3. But Peter said, Ananias, why had Satan filled Cain's heart to lie to the Holy Ghost and keep back part of the price of the land? Okay. So, ano nangyari kay... Anong ibig sabihin ng discernment, Brother Olan? Discernment. Kahit hindi nagsasalita yung tao, pero na-discern mo na may ginawa siyang mali. Yun. Paano nalaman ni Peter? Used in a sentence pa rin. Oo. Paano nalaman ni Peter na merong itinabing parte ng offering si Ananias? Hindi naman, silang dalawa lang namang mag-asawa nandun sa bahay. Sila lang nagbenta, sila tumanggap ng pera, tapos sila lang nag-usap. Yung Holy Spirit nandun.
Tapos ni-reveal, binulong sa kay Peter. Kaya pagdating ni Ananias, surrender siya. Just as I am without. Ito po yung offering ko. Oops. Bakit? Tinabi mo yung iba. Nanigas siya, patay. See? Discernment. Meron siya yan. Yan ang apostol. So, pagka merong nagkukunyaring apostol, testingin nyo. May discernment ka ba? O sige, sabihin mo nga, ano trabaho ko? Ang pangalan nanay ko. Mamaya masabi nga, no? Good. Okay, Acts 8:23. Sabi rito, Acts 8:23, no? I perceive that thou art in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. So, si Peter na naman yan. 'Di ba? Kay Simon Magus. Sabi niya, naiintindihan ko na ikaw ay nananatili pa sa kapaitan ng buhay. Kasi bakit mo bibilihin ang gift of laying on of hands, which will give the gift of tongues? Bakit mo bibilihin? Bakit mo hinihingi na magkano ba yan? Ba't mo tanong yan? So sa tanong pa lang, nade-discern, wala po akong ganun. Kaya huwag kayong magtakot magtanong. No, wala akong ganun na, na-discern ko. Mali yung tanong mo. Yung nandidilat. Delikado yung mga ganun, pastor, ha? Mga nandidilat. Magtatanong ka lang, didilatan ka. Delikado. Sumibat ka na kasi ibang spirito yun. Okay? Acts 17:16. Ito pa, si Paul. Ngayon, minsan may hint, no? Kagaya nito, si Paul. Sabi, now while Paul waited for them in Athens, his spirit was stirred in him. So, parang nabagabag siya. When he saw the city wholly given to idolatry. Kita niya, idolatrous yung buong Athens. Ang daming imahen, bawat lakad niya, may gumagawa rito, may Santo Niño dyan, may malalaking estatwa rito, may maliliit, may ganun lang, pwedeng lagay dito, meron nilalagay dito, ano. So, merong may damit, merong ginagawa pa lang, sabi niya. Tapos meron siya nakita, to the unknown God. Ayos ah. Pati yung di kilala, sasambahin ah. So, he was stirred up in his spirit. So, minsan meron tayong binibigay, pero huwag tayo maging presumptuous. Minsan, bibigyan ka ng Panginoon na ganyan, dadaanin mo sa tanong. Huwag tayo maging presumptuous. Huwag mo sabihin na, Brad, na-discern ko na ikaw ay may problema sa pamilya mo. Totoo ba? Wala, pastor. Hindi, na-discern ko eh. Baka meron. So, huwag tayong presumptuous. Magtanong tayo. Pero makikita mo naman minsan sa mukha ng tao na may problema siya. Diba? Tanungin mo. Huwag mo sabihin na na-discern kita. Ganon. Gift yan eh. Gift yan ng mga apostles. Number 2, give special memory of the teachings of Christ. John 14:26. Sa babae. Sister Ann. John 14:26. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. Yon, okay. So, yung Comforter, lahat tayo meron yan. Meron tayong Holy Spirit, which is also called the Comforter or another Comforter. Pero yung the Comforter, which is the Holy Ghost, is given in a special way doon sa mga unang apostol, sa mga apostol mismo. At ang trabaho ng Holy Spirit sa kanila is to bring to remembrance all things that Christ Himself taught them. Maaalala nila lahat ng turo ng Panginoon, lahat exactly, ito sinabi ng Panginoon to. Hindi sila magtatalo na, hindi yan sinabi. Ganito sinabi. Hindi, ganito yata eh. Di ba tayo ganon? Pag sinabi ni pastor, halimbawa, sinabi ni pastor,
dapat daw, wag nang magdadala ng soft drink doon. Puro juice na lang. Hindi sinabi yan. Sabi, pwede. Tatalo ngayon yung dalawang men, si Rowie tsaka si Olan. Talo. Mga bilig-bilinan ni Pastor, wag na magso-soft drink kasi nakakasal. Nagdala ka pa rin ng soft drink. Sabi, juice na lang eh. Hindi naman sinabi eh. Hindi, sinabi. Gusto, parinig ko pa sa iyo yung tape. Ayan. Kahapon lang sinabi yon or kanina lang. Makakalimutan na natin. Pero sila, di umakyat na ang Panginoon. Sabi niya, pag akyat ko, bababa yung Holy Spirit, papaalala sa inyo lahat ng mga tinuro ko. Kasi sabi ng Panginoon, go into all the world, preach the gospel to every creature, baptizing them, teaching them to observe all things whatsoever I've commanded you. So, paano yun? So, there has to be a passing on. Kaya, nung sinusulat yung scripture, tinuturuan sila ng Holy Spirit, at nung habang nagtuturo sila, naaalala nila, ito sinabi ng Panginoon. Walang dispute. Walang pagtatalo na hindi yan sinabi yan. Because the Holy Spirit, they all have. Kaya yung 12, yung the 12 na tinatawag, kahit napatay na si Judas, tawag pa rin sa kanila, the 12. Kaya kinumpleto nila yung the 12, pinaltan nila. Kinuha nila si Matthias. Kasi tawag lagi sa kanila, the 12, kahit patay na si Judas. So, yan 12 na yan, pagka nagsalita yung isa, hindi ko kontrahin ng isa. Dahil alam nila, totoo, sinabi nga yun. Okay? So, kagaya nung experience namin ni Brother Arnel Lazo doon sa church namin dati. In-invite si Billy Graham. Yung Franklin Graham. Di ba Brad? Dinig natin mula rin sa dati nating pastor na hindi dapat ipe-fellowship si Billy Graham. Narinig mo ba yun? Tatay. Di ba? Anak na yun. Yun. Kausap ko ngayon yung anak. Hindi sinabi ni tatay yan. Ako anak dapat mas alam ko kaysa sa inyo. Hindi sinabi Narinig namin Paano yun? Isipin mo yun. Paano nyo maintindihan yun? Yung anak, sabi, yung tatay niya, hindi nagdi-disfellowship kay Billy Graham. Kami, na nakikinig lagi sa preaching ng tatay niya, alam namin na ayaw niya kay Billy Graham. 3 kami. So, paano yun? Walang discernment. Sino walang discernment? Sino walang remembrance, walang memory? Yun ang problema. So, sabi pa, John 16:13. Sister Iya, please. Record pala to. No? Pag nilagay ko to sa YouTube, maririnig nila. Brad, edit natin. Di bali, mapapatunayan naman. Upset shot. Okay. Sige, Iya. 16:13, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Yon, okay. So, he will guide you into all truth. Kaya niwala tayo na ang mga apostles ay mayroong special guidance sa truth. Kaya hindi sila mapupunta sa mali na turo. Yung apostles, walang niyang guarantee ang mga pastor. Kahit pastor ng Baptist, kahit ako, wala akong guarantee na ganyan. Yung apostles meron. So, wala nang apostles ngayon. So, ano lang naiwan? Yung writings of the apostles. Yung scriptures. So, ando na yun, lahat ng truth na kailangan nating malaman about God, about Christ, nando na. Hanggang doon na lang tayo. Okay? So, special revelation. Ganun din. Ephesians 3:3-5. Sister Eunice. Ephesians 3:3-5.
verse 3 to 5, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Okay. So, i-process natin to. May revelation sa mga apostles. Pero sino nagre-reveal sa kanila? The Holy Spirit. In the name of who? In the name of Christ pa rin. So, in the name of the last messenger of God, the Lord Jesus Christ, the Holy Spirit reveals mysteries. At ibig sabihin, hindi sila pa rin yung nagpatuloy ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng Holy Spirit sa mga apostles. Kaya ang source pa rin ng message, the Lord Jesus Christ. Kaya siya pa talaga ang last messenger. See, kahit na yung apostles ay mensahero din, in a way, in a sense, pero ang pinaka last prophet, last messenger, the Lord Jesus Christ. Hindi yung mga apostles. Parang relay lang di ba? Nagre-relay lang sila nung sinabi sa kanila nung mensahero ng Diyos na si Kristo Jesus. Habang siya'y nasa langit, meron siyang another comforter na pinadala sa lupa. And in His name, kasi sabi, He, the Holy Spirit, shall testify of me. He shall not testify of Himself. So kahit Holy Spirit ang nagsasalita, He speaks that this is the will of the Lord Jesus Christ. He is doing it in the name of Christ. Kaya pag tinanggap natin ng Panginoong Jesucristo, sino tinanggap talaga natin actually? The third person of the Trinity, the Holy Spirit. But He comes to our heart as the Lord Jesus Christ. Kaya ang appeal is, receive the Lord Jesus Christ into your heart. Receive Him. And when He is in your heart, He indwells you. You are born again, you are saved. Pero actually, it is the Spirit that indwells you. Because the Lord Jesus Christ, He cannot indwell you inside you dahil meron na rin siya sariling katawan. Butas nga yung katawan niya Hindi siya makakapasok sa katawan mo. Pero pwede siyang pumasok sa pamagitan ng Holy Spirit. Okay? And supernatural gifts. Yan ang mga apostles. Supernatural gifts. Kagaya ng sinabi sa Mark 16:17 to 18. These signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So, nangyari ito kay Paul, di ba? Sabi, hindi raw kinagat ng snake si Paul. Pag tinignan nyo rin sa Acts, parang wala nga nakalagay doon na siya'y kinagat. Ang sinabi lang siya, bumalumbod yung ahas sa kanyang kamay. Nung inaayos niya yung mga firewood, bumalumbod yung ahas. Okay? Hindi nakalagay na kinagat. Kasi nakalagay dito, kinagat. So, hindi daw yan gift na binigay kay Paul. Sabi ko, hindi. Kinagat siya. Kahit di nakalagay na kinagat. Bakit? Kasi, yung mga nanonood, sabi, naku, babagsak na yan, mamamatay na yan. Marunong ka pa rin sa mga nanonood na nandun. Sinabi lang bumalumbon. Pero kahit hindi sinabing bumalumbon at kinagat, bakit iniisip ng mga tao na nanonood na mamamatay na yan at mangingisay? At nung hindi siya namatay at nangisay, sinamba siya. Diyos ito kasi hindi namatay, kinagat. Ibig sabihin, nakita nila kinagat. Di ba? So may mga hindi nakalagay na eksakto letra por letra sa banal na kasulatan, pero maintindihan mo naman pag binasa mo yung konteksto
Yan yung mga problema ng mga kulto. Letra por letra. Sabit pa din. Okay? So lastly, special wisdom. Sabi sa Mark 13:11, may special wisdom ang mga apostles to answer every man. Sabi ng Panginoon sa kanila, when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what you shall speak, neither do ye premeditate. But wag daw kayong magpe-prepare ng sasabihin. Ako, nagpe-prepare ako eh. So, hindi ako apostol. Huh? Pag kaya kayo, Brother Ron Arnold, wag kang pupunta rito sa harap ng Friday School na wala kang preparation. Ha? At i-claim mo yung Mark 13:11. Hindi na kailangan. Ha? Sasabihin mo, okay, blessed po ako ngayon. Kagabi pa po ito. Matindig ang balahibo ko ngayon. Kaya Mark 13:11, I come before you without preparation. Patay na. So, apostol lang kami, ganon. Ha? When they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what you shall speak, neither do ye premeditate. But whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye. Kung ano yung pumasok sa isip ninyo, bigay ng Holy Spirit yan, yun ang sasabihin mo. For it is not ye that speak, but the Holy Ghost. Kagaya nung sinabi, di ba sinabi namin sa inyo, huwag na kayong mangangaral sa ganyang pangalan? Ano, ordinaryong tao, ano reply? Pagkatapos mong hatawin at ikulong, ano reply mo? Sige po. Hindi na po. Hindi na po. Huwag na po. Pero sila hindi. We would rather obey God than men. Aba, gusto nang hataw nila ito. Layas! Ro, yan. See? So, gusto ulit ng hataw. Sige, hatawin. Magsawa kayo sa kahataw. Yan ang pinigay sa kanilang sasabihin. Okay, so, itong 5 ito. Pag may nagkukunyaring apostol, hanapin nyo yan. Ha? Sige nga. Meron ka ba nito? Meron ka ba nito? Meron ka ba niyan? Meron ka ba niyan? So, wala, palpipikado ka. Buko ka na. Kaya huwag ka nang kunyari. Hindi ka mensahero ng Diyos. Mensahero ka ng Diablo. Sabihin ganun. Kaya nyo sabihin yun? Ha? Pag may nabuko ka na, Brad Krister? Sabi mo, ikaw ay mensahero ng Diablo. Ikaw ay asong lobo na nagkukunyaring tupa. Kaya mo sabihin yun? Hindi ko po kaya. Hindi. Hindi po ako nagsasalita ng kasama. Hindi si Pedro nagsalita ng ganun eh. Ayaw kong makaano na. Sabi niya, you are in the gall of bitterness. Oh. So masama ba yung ginawa ni Pedro? Hindi. Si, Pastor naman yun. hindi. Ay, pag pastor pwede. Pwede. Sige. Kaalaman sa ano. Okay. Hindi siya apostol eh. Hindi na siya bumura. Okay, so, ibig sabihin, pagka ang isang tao, halimbawa, pumasok sa'yo, tapos nalaman mo, hindi pala po kayo totoo eh. Sabihin mo na, pakita mo yung scripture. Hindi po na ako pwedeng makinig sa inyo kasi ito, hindi kayo totoo. Isa kayo sa mga nakalagay dito na false apostle. So, pasensya na po. God bless. Huwag mo sasabihin God bless. Because you will be partaker of his evil deeds. Okay, so hanggang dun lang yung ating lesson. Meron pa tayo isang lesson. Para doon naman yan,